Bella Padilla hindi daw bagay mag-host sa It's Showtime at bukod sa pamilya, Tito Soto binisita sa kanyang birthday celebration. Yan na di ba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago ang lahat mga kaparokya, kamusta kayo? Ako si Mervin at nandito akong muli para pag-usapan ang mga ganap sa loob at labas patungkol sa dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga. Subalit para maumpisahan natin ang ating kwentuhan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So unahin natin mga parokya ang highest views ng dalawang noontime show nitong nagdaang Sabado, August 24. Disclaimer lang mga kaparokya, base lang po ito sa naabutan ko. Kung sa tingin nyo mali po ako, ay i-comment nyo lang po sa comment section ng aking video. Anyway mga kaparokya, around 1:25 PM sa segment na Gimme 5, ang Eat Bulaga ay may highest views na 95,000. Through main YouTube channel under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.09 million subscribers. At sa It's Showtime naman po, around 1:37 PM sa segment na Especially For You, sila ay may highest views na 100,000 under po yan sa main YouTube channel ng It's Showtime na ABS-CBN It's Showtime. At umabot po sila ng century mark dahil nandyan din po si Vice Ganda. Basta nandyan si Vice, mataas talaga ang views ng It's Showtime online. And of course, ang Eat Bulaga consistent sa 90,000 live viewers. So iba talaga kapag established na ang isang show, panonoorin at panonoorin talaga. Samantala, caller ni Kuya Will sa Hello Willie, iba pinapanood. So yun nga mga parokya, nitong nagdaang Biyernes, August 23, if I'm not mistaken, ay tila nawaw mali ang caller ni Kuya Will kung saan ang pinapanood nito ay ang katapat na programa nito na Family Feud ng GMA Network. Tanong ng caller kung saan ba tong programa na to at sinagot din siya ni Kuya Will na patanong kung anong programa ang pinapanood nito. At sagot naman nitong caller na ito na GMA Family Feud. Tila natawa ang Will to Win host sa sinabi ng caller at dahil dito ay nagpaalam na ang host kung saan sinabi din ito na sayang. Yun nga mga parokya, sayang yung opportunity na manalo ang caller sapagkat chance niya na sana manalo sa Will to Win, subalit iba pala ang pinapanood nito. Siyempre sa programa ni Willie Revilla may para manalo ka ay dapat nakatutok ka sa programa niya. Bagay na hindi nagawa ng caller ni Kuya Will. Mga parokya, as I check, ay puro negative comment ang nabasa ko on the side of Willie Revilla. May kesyo hindi daw binigyan ng chance ang caller at nakukumpara pa ito sa Eat Bulaga kung saan marunong makiride on ang mga host ng Eat Bulaga. Again mga parokya, ever since or simula pa lang ay sinasabi na ni Willie Revillame na dapat nakatuto kayo sa programa niya para may chance na manalo. Kaya hindi din natin masisisi si Kuya Will kung yun ang naging decision niya. And yet, isa lang yan sa hindi niya natulungan dahil nga labag sa rules ng programa nito. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa ginawa ni Kuya Will? Please comment down below. Samantala, Bella Padilla, hindi daw bagay na mag-host sa It's Showtime. Yun nga mga parokya, nitong nagdaang araw ay napapanood natin ang actress na si Bella Padilla sa It's Showtime as host or let's say guest host ng nasabing noontime show. At dahil dito, nagot nito ang netizen na nagsabing hindi siya nababagay na mag-host sa noontime show ng ABS-CBN at GMA na I totally disagree. So tutol ang aktres nag-comment about sa kanyang hosting style sa It's Showtime dahil para sa kanya ginagawa niya naman ang best niya para mapasaya ang mga solid viewers ng It's Showtime. Well mga parokya, syempre tutol din tayo sa sinabi ng netizen dahil kaya naman makipagsabayan ng aktres sa mga regular host ng It's Showtime. Syempre, nagsisimula pa lang siya at lahat naman ay nadadaan sa proseso. Pasasaan pat masasanay at babagay din ito as host
ng It's Showtime. Tsaka okay naman siya mag-host actually. Handa din ito makipagbatuhan ng punchline sa mga co-host nito. Samantala mga parokya, bago natin pag-usapan ang bisita ni Tito Sotto sa kanyang birthday celebration sa Itbulaga last Saturday, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga parokya, last Saturday nag-celebrate ang isa sa original host ng Itbulaga na si Tito Sen or Tito Sotto at halos kumpleto ang pamilya Sotto na bumisita sa kaarawan ng dating Senate President at kasalukuyang Chairman ng TVJ Production. Bukod dyan mga kaparokya ay bumisita din sa kanyang kaarawan at ito nga ang dalawang AI family na si Maymay at Maylie. So grabe ang tawa natin kay Maymay at Riza May Dizon at Melly na si Miles Ocampo na tila parang si Tony Fowler ang datingan sa laki ng balakang nito. At pabirong sinabi ni Bossing na hawig daw ni Riza May or Maymay si Astro Boy. So mga kaparokya, ang kulit ng itsura ni Miles at Riza sa katauhan ni Melly at Maymay. At masaya si Tito Sotto sa kanyang mga bisita. So syempre bukod sa dalawa ay bisita din ng isa sa original host ang pamilya nito, mga kapatid, asawa, mga anak at apo. So belated happy birthday Tito Sen at Ogie Alcacid na nag-celebrate din last Saturday sa It's Showtime kung saan bisita din ito ang anak at asawa na si Miss Regine Velasquez na nilinaw lang na hindi sila hiwalay ng asawa nito na isa sa host ng It's Showtime na si Ogie Alcacid. So may nagpapakalat kasi na hiwalay na ang mag-asawa at yun nga ang nilinaw ng singer na hindi sila hiwalay. Masaya sila sa kanilang married at dagdag pa nito na mabait daw ang asawa nitong si Ogie Alcacid. So again mga parokya, belated happy birthday kay Tito Sen at kay Ogie Alcacid. So mag-ingat po tayo mga parokya. Thank you and God bless.